Samantala, si Jowen ay abala pa ring lumalaban sa mga halimaw sa loob ng underground Lotus Pond Dungeon sa kanyang laro. Una, para mapalabas ang kakaibang bulaklak na iyon, ang boss. Kailangan munang simulan sa maliliit na bulaklak na ito. Mabilis silang nahati sa dalawa ng ating bida. Nang maramdaman ang panganib, sabay-sabay silang nagpakawala ng mga atake kay Jowen. Ngunit madali lang niyang iwinasiwas ang kamay para salagin ang lahat. Sa kabilang banda, ang skeleton ant ay hindi rin nagpapahinga, kasama ang amo nito. Sinamantala rin nito ang pagkakataon na patumbahin ng ilang kalapit na Buddha Heart Lotus. Tumalon ng mataas ang skeleton ant. Pagkatapos ay humataw pababa ng isang napakalakas na atake. Hinati ang bulaklak ng mabilis at malinis. Matapos matalo ang maraming Buddha Heart Lotus, nakakuha rin siya ng isang kumikinang na asol na dimensional crystal. Nang makuha ang magandang bagay, sakalang nakahinga ng maluwag ang binatilyo. Mabuti naman, matapos matalo ang napakaraming bulaklak, sa wakas ay may nakuha rin siyang maganda. Hawak ang matingkad na asol na kristal sa kamay. Nag-aalangan siya. Parang hindi sinabi sa akin ng hindi mapagkakatiwalaang si Li Zuan kung ano ang primordial energy skill ng Buddha Heart Lotus. Hindi ko alam kung anong klaseng skill ang ibibigay nito. Kung base sa paraan ng pag-atake nito, hindi kaya isa itong hidden weapon type skill. Ayos na rin ito kaysa wala. Kailangang subukan para malaman. Agad itong inabsorb ng ating bida sa kanyang katawan. Agad, isang bughaw na apoy ang biglang nagliyab at bumalot sa buong katawan niya. Ngunit hindi ito mainit o masakit. Habang inaabsorb ito ng maliit na Jowen sa laro, kasabay ding inaabsorb ito ng tunay na katawan ni Jowen sa realidad. Isang mainit na pakiramdam ang nagdulot sa kanya ng ginhawa at kasiyahan. Tila nasa langit, hindi tulad ng nakakainis at masakit na pakiramdam na halos ikamatay niya noong nakuha niya ang Vigorous Divine Fist. Ang puso niya ay parang nasa isang tahimik at payapang espasyo. Malinaw niyang naririnig ang bawat maliit na galaw. Kahit ang patak ng tubig sa ibabaw ng lawa ay malinaw niyang naririnig. Isang napakapayapa at nakakaginhawang pakiramdam. Agad, lumitaw ang notification sa system, natutunan mo ang bagong skill, Heart Meditation, Level 7. Hindi niya inaasahan. Hindi ito tulad ng hula niya. Hindi ito isang direktang attacking skill. Hindi kaya isa itong enhancement type na primordial energy skill. Subukan ko nga ang epekto nito. Agad umupo si Jowen sa meditation pose. Ginamit ang bagong skill na Heart Meditation. Mabilis. Ang buong katawan at isip niya ay nabalot sa isang banayad na bughaw na apoy. Nakakagulat ang eksena. Ngunit, parang may mali. Halos isang oras na siyang nakaupo hanggang sa mamamanhid na siya. Pero wala siyang ibang nararamdaman kundi ang bahagyang init. Wala nang iba pa. Hindi nakapagtataka na hindi binanggit ni Li Zuan ang primordial energy skill nito. Siguro dahil sobrang walang kwenta. Biglang tumunog ang telepono. Mabilis na kinuha ni Jowen ito para tingnan kung ano ang nangyayari. Ang karakter niya sa loob ng dungeon ay biglang inatake. Lumitaw na pala ito. Lumitaw ang notification sa system, natagpuan ng boss. Ito nga ang kakaibang bulaklak sa loob ng Lotus Pond na nakaharap ni Jowen kanina. Sa kasalukuyan, sa loob ng dungeon na ito, tinatawag ito ng system na Blood Pattern Buddha Heart Lotus. Napangisi ang binatilyo. Tama nga ang hula niya. Nandito pa rin pala ang halimaw na ito sa loob. Ngayon, katapusan mo na. Sobrang excited. Agad ipinatawag ni Jowen ang skeleton ant. Inutusan itong tapusin na ang karimari-marim na bulaklak na ito. Parehong walang hiya ang amo at alaga. Sabay pang nagsalita, kung hindi kita matalo sa labas, dito kita papatayin. Sa isang iglap, nawala ang skeleton ant sa pwesto nito. Paglitaw nito, malapit na ito sa kinaroroonan ng kalaban. Mabangis itong sumugod. Walang takot. Sa kabilang panig, ang Blood Pattern Buddha Heart Lotus ay nagpakawala ng 3 atake na kasing bilis ng kidlat at kasing pula ng dugo. Napakakaiba. Sunod-sunod ang pagsabog sa himpapawid. Nagkalat ang usok at alikabok. Gayunpaman, dahil sa matibay na depensa, walang naging epekto ito sa skeleton ant matapos ang mga atake. Nagliyab ang mga mata nito sa matinding diwa ng pakikipaglaban. Nakatingin sa kalaban. Samantala, ang Blood Pattern Buddha Heart Lotus, nang makitang walang epekto ang mga atake nito at hindi kayang pahirapan ang skeleton ant, ay nagpakita na ng senyales ng pag-atres. Handa nang lumubog sa tubig para tumakas. Nang makita ito ni Jowen, napangisi siya ng mapang-asar. Gusto mong tumakas? Hindi ganoon kadali. Pagkasabi nito, inutusan niya ang skeleton ant na sundan ito at tapusin na. Nang matanggap ang utos, ginamit nito ang pinakamabilis nitong tulen. Iwinasiwas ang 2 matutulis nitong paa papunta sa kalaban na nagtatangkang tumakas. Pagtingin sa eksenang ito,
Lahat ay makakaramdam na sigurado ng talo na ito. Kasama na si Joanne. Ngunit isang segundo lang ang lumipas. Isang nakakatakot na eksena ang naganap. Nakita na lang na bumuka ang napakalaking bibig nito na puno ng matatalas na ngipin. At isang nguya lang, nilamon nito ang skeleton ant. At kaya, ang pinakamamahal na skeleton ant companion pet ni Joanne ay naglaho na. Wala nang natira. Ang binatilyo ngayon ay nagdududa na sa buhay. Talagang mahirap ang buhay ngayon. Sa 1 metro kwadrado, 3 scammer, pati halimaw marunong ng manloko. At yung tipo pa ng panloloko na walang bayad pinsala. Nakaramdam ng kawalan ng magawa ang binatilyo. Na parang pinaglaruan pa siya ng halimaw. Balik kay Little Joanne. Ngayong wala na ang skeleton ant. Ang pakikipaglaban dito ay pagsuko na lang ng buhay ng walang kabuluhan. Tiyak na hindi na pwedeng ipagpatuloy ang pagpasok sa Lotus Pond na ito. Pag nawala ang skeleton ant, kasing hina na siya ng uod. Kung lalaban pa siya sa mga halimaw, malamang bugbugin lang siya na parang anak. Dahil matutulog na rin naman ako. Bakit hindi ko na lang tingnan yung Forbidden Zone na sinabi ni Li Zuan kung anong meron doon? Naisip niya, gagawin niya agad. Mabilis na tumakbo ang binatilyo papunta sa Forbidden Zone na sinabi ni Li Zuan. Dala ang diwa ng isang suicide squad. Handang hindi na bumalik, mabilis siyang nakarating sa lugar na ito. Ang mga istruktura rito ay marami ng sira. Gayunpaman, ang mga relief carvings na parang buhay ay maayos pa ring napreserba. Ngunit, ang lugar na ito ay sobrang kakaiba. Tumatakbo siya ng malayo, pero kahit anino ng multo ay wala, lalo na ang anino ng isang dimensional creature. Habang paakyat siya sa mga hagdan, napagtanto ni Joanne na ang nasa unahan ay ang Forbidden Zone na minarkahan sa mapa na binigay ni Li Zuan. Hindi niya namalayan, isang sinaunang istruktura ang bumungad sa kanya. Sa tarangkahan nito ay may nakaukit na 3 malalaking salita, Little Buddha Temple. Mukhang isa itong templo. Naging mausisa si Joanne. Alam niyang ito ay isang forbidden zone at mapanganib. Ngunit hindi niya mapigil ang lumapit dahil sa kuryosidad. Ngunit isang hakbang pa lang ang nagagawa niya. Isang hindi kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Biglang nagdilim ang telepono. Pagkatapos ay lumitaw ang mga salitang, "Game over." Imposible. Hindi makapaniwala si Joanne. Wala pa siyang ginagawa pero game over na agad siya. Nang makalabas siya sa unang hakbang. Hawak ang telepono. Natulala ang binatilyo. Biro ba to? Namatay na talaga ako. Ano bang nangyayari? Hindi siya naniniwala. Muli, nagpatak siya ng dugo. Matagumpay na nakapag-login. Si Little Joanne ay sumunod sa dating daan. Gamit ang pinakamabilis niyang tulen. Tumakbo ng walang tigil hanggang sa hagdan kanina. Walang duda. Ang lugar na ito ay talagang napakakakaiba. Tulad ng dati, hindi pa natatapos ni Joanne ang pag-akyat sa hagdan. Bigla na lang siyang bumagsak at namatay ng walang dahilan. Nagdilim ang screen. Ang pamilyar na salitang, "Game over," ay muling lumitaw. Na nagdulot ng pagkalito. Ganoon na lang. Muli siyang napunta sa kabilang buhay. Ngunit nang pag-isipan niyang mabuti, may napansin siyang kakaibang punto. Sa sandaling malapit nang mamatay ang karakter na si Little Joanne sa laro. Ang katawan nito ay nabaluktot na parang may isang kakaibang vortex na pumilipat dito. Hindi niya maiwasang maalala ang sinabi ni Li Zuan. Talagang kakaiba. Ang mga taong pumapasok sa lugar na ito ay namamatay lahat. At saka, walang sugat sa katawan nila. Tanging ang mga lamang loob lang ang naubusan ng lakas kaya namatay. Napailing na lang sa kawalan ng pag-asa ang binatilyo. Talagang nakakatakot. Hindi nakapagtataka na kahit ang militar ay hindi makapasok. Wala silang magawa. Nainis siya. Itinapon ang cellphone sa gilid. "Hay, bahala na. Matutulog na lang ako. Bukas ko na ulit iisipin." Agad siyang humiga sa kama at natulog ng mahimbing. Bilang pabuya na rin sa sarili. Kinaumagahan. Ang tawa ni Li Zuan ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. Tama nga, pagkalabas pa lang ng balita tungkol sa Buddha Heart Lotus. May hindi na nakatiis at kumilos na agad. Si Joanne na nagsisipilyo ay tsismoso pa rin na parang matanda. Pautal-yutal na nagtanong, "Anong nangyari, Li Zuan? Bakit ang saya mo?" Hawak ni Li Zuan ang telepono. Mayabang na ngumiti at sumagot. "Kahapon, may isang senior na nagdala ng legendary level golden-eyed eagle para patayin yung Buddha Heart Lotus. Pero ang resulta, hindi inaasahan. Nasunog yung ibon hanggang sa malagas ang balahibo. Naging kalbong manok. Nakakatawa talaga. Mamamatay ako sa kakatawa." Nang marinig ito, napairap si Joanne sa pabigat na si Li Zuan. Kung hindi ako nagpumilit na bumalik at nakinig sa payo niya, ako sana ang nasa ganoong sitwasyon ngayon. Sa madaling salita, nagkakagulo na ang buong academy ngayon. Siguradong hindi magtatagal.
May magandang palabas na naman mula sa mga estudyante ng iba't ibang antas na magpapakitang gilas laban sa halimaw na iyon. Si Jowen na nagpupunas ng mukha ay nagtataka rin. Kung ganoon kalakas iyon, bakit hindi na lang tapusin ng militar? Matiyag ang ipinaliwanag ni Lee Zuan. Kahit malakas ang bulaklak na iyon, hindi kulang sa mga malalakas na tao ang militar at ang academy na kayang tumapos dito. Ang militar ay walang ginagawa. Mukhang wala silang balak na makialam dito. Dahil sa totoo lang, matagal nang may kasunduan ang Federation, maliban kung umabot sa tiyak na antas ng panganib. Hindi pwedeng basta-basta makialam ang mga puwersa sa internal affairs ng isa't isa. Ito rin ang yaman at oportunidad na ibinibigay ng Academy sa ating mga kabataan. Habang masayang nag-uusap sila ni Lee Zuan, nakatanggap si Jowen ng isang hindi inaasahang tawag mula pala sa tatay niya. Tumawag ito para itanong kung ang kasalukuyang tirahan ni Jowen ay nasa Luoyang nga ba. Dahil hindi naman ito sikreto. Sumagot si Jowen. Opo, nasa Luoyang nga po ako. Bakit po ninyo natanong? Akala niya kung ano na. Hindi naman pala basta-basta nag-aalala ang tatay niyang ito sa anak niya. Tumawag lang pala siya dahil pinilit siya. Ang tunay na dahilan ay ang bagong ina ni Jowen, Uyang Lan. Nakaupo ito sa sofa, umiinom ng tsaa, at inuutusan ng tatay niya na kailangang maimbitahan si Jowen sa bahay nila para kumain ng isang beses. At saka, sinabi niyang gusto niya talagang makilala si Jowen. Ayaw sanang pumunta ni Jowen. Pautal-yutal siyang tumanggi ng maayos. Okay lang po ako dito. At saka, ayoko pong masangkot sa mga usapin ng An family. Basta masaya po kayo. Okay na po ako. Huwag na po kayong mag-alala sa akin. Nagpumilit ang tatay niya. Huwag naman. Parang awa mo na. Bilang respeto na lang sa tatay mong ito. Narinig ito ni Little Anjing at nagboluntaryong siya na raw ang susando sa kanya. Pagkarinig pa lang na ang babaeng demonyo na si Anjing mismo ang susando sa kanya. Kinilabutan ng biktima. Hindi niya alam kung sasanduan ba siya o bubugbugin na naman. May sinabi pa ang tatay niya na lalong nagpalungkot kay Jowen, maaga pa raw umalis si Anjing. Kahit hindi nito alam kung nasaan si Jowen, masigasig pa rin itong nagboluntaryong sumando. Nang marinig ito, nagkaroon ng masamang kutob ang binatilyo. Ang hindi maiiwasan ay dumating din. Pagbukas pa lang ng pinto ni Jowen, nakatayo na siya roon mula pa kaninang hapon. Malamig ang mukha, umismed habang nakatingin kay Jowen. Ang lokong si Lee Zuan. Kung hindi niya narinig, okay lang. Pero pagkarinig niya sa usapan, tumawa siya ng malakas. Ay, shit, pala. Ang nagpakasal kay Uyang Lan ay ang tatay mo. Tawa ng tawa ang binatilyo. Na parang takot na hindi siya marinig ng iba. Dapat naisip ko na, pareho kayong Joe. May koneksyon pala kayo ng An family. Ang simple lang, hindi ko man lang napag-ugnay. Napakamot din ang ulo si Jowen. Pilit na sinabi, usapan po iyon ng tatay ko. Wala po akong kinalaman doon. Wala po akong anumang relasyon sa An family. Nang marinig na itinatanggi ng isang ito ang relasyon at walang utang na loob ang ugali. Nagalit si Anjing. Muli siyang umismed ng malamig. Malamig ang mukha. Walang pasensya. Yung driver. Naghihintay na sa labas. Bilisan mo na. Napahawak sa ulo si Jowen sa sakit. Malinaw na kara-rating lang niya sa Luoyang. Ang pinakaayaw niyang masangkutan ay ang An family. Ngunit hindi niya inaasahan. Sila pa ang lumapit sa kanya. Hi. Nandito na rin lang. Pagbigyan ko na lang si tatay ng isang beses. Kung hindi ako pupunta, hindi rin naman maganda. Kaya tumalikod siya para magpaalam kay Lee Zuan. Lalabas lang ako saglit. Habang papunta sila sa sasakyan, malamig siyang tinanong nito tungkol sa hindi pa niya pagsasanay ng Sunstrafe Art Primordial Energy skill na ibinigay niya. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Jowen. Tinanong ko na po si tatay. Sabi niya, hindi raw siya nagbigay nito sa akin. Biglang nagalit si Anjing. Minura si Jowen. Sa tingin mo ba peke ito? Ha? Pagkatapos ay galit na tumalikod at umalis. Bumubulong pa. Oo nga, mas mabuting hindi mo sanayin. Gusto kitang saktan. Okay na ba? Hindi maintindihan ng binatilyo kung bakit konting bagay lang. Nagagalit na agad ito. Pero kahit ano paman. Sa ngayon, totoo man ito o peke. Hindi na mahalaga. Nakapagsanay na ako ng Lost Immortal Sutra. Ibig sabihin hindi ko na pwedeng sanayin ng ibang teknik. Hindi pa rin nawawala ang inis ng magandang dalaga. Nakatayo sa tabi. Walang pasensyang sinabi. Bibilisan mo ba o gusto mong maging baboy? Kasabay nito, mula sa hindi kalayuan, ang kilos nilang pagsakay sa kotse ay lihim na kinunan ng litrato ng ibang tao. Agad ini-report ng taong iyon ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Jowen sa kanyang superior. Ang target ay nagngangalang Jowen. Nakuha niya ang pangalawang pwesto sa combat assessment ng Guide High School. Medyo magaling.
Nang matanggap ang impormasyon mula sa tauhan, kinuha ito ng babaeng leader, Captain Lee, at ibinigay sa mas mataas na opisyal. Napabuntong hininga siya, kaya pala hindi natin siya mahanap sa Guide City. Pumunta na pala sa Luoyang. Base sa narinig niya, malinis ang background nito. Mukhang walang koneksyon kay Jing Daoxian. Ngunit sinabi ng babaeng mapula ang buhok, Captain Lee. Mayroon din akong isang napaka-interesanteng balita na kailangan kong i-report. Ang tatay niya, si Zhou Lingfeng, ay nagpakasal ilang araw na ang nakalipas sa byuda ng An family. Sa kasalukuyan, siya at ang An family ay maituturing ng iisang pamilya. Nang marinig ito ng superior niya, napaisip ito ng malalim. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit napili ng Uyanglan na iyon ng An family ang isang ordinaryong tao na tulad nito. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip niya. Hindi kaya, may koneksyon itong si Zhou Lingfeng sa mga tao sa ibang bansa. Binasa ng magandang babaeng mapula ang buhok ang intelligence report. Kahit pumasok si Zhou Lingfeng sa legendary level ilang taon na ang nakalipas. Sa edad niyang iyon, hindi siya maituturing na bihirang henyo. At saka, base sa pakiramdam ko, hindi ko inaakala na papansinin ng mga mapanganib na tao sa ibang bansa ang isang taong tulad niya. Pagkatapos ay naghula-hula siya base sa sariling pananaw. Hindi kaya, si Uyanglan ay katulad ko rin. Mahilig sa mga mas batang lalaki. Ang leader ay may mapanganib na anyo na parang si Sherlock Holmes na nag-iimbestiga. Masyadong simple ang iniisip mo. Si Uyanglan ay hinding-hindi ganoong klaseng babae. Alalahanin mo noong namatay ang pinuno ng An family. Nagkagulo ang An family. Maraming malalaking puwersa ang naghangad sa kanilang yaman. Si Auntie Yanzuo noon ay 13 taong gulang pa lang. Ngunit nanatiling matatag ang An family. Sa tingin mo, sino ang sumuporta dito? Ang babaeng iyon, hinding-hindi pipili ng isang lalaking walang kwenta. Sa madaling salita, humanap ka ng pagkakataon na dalhin dito ang batang si Jowen. At saka, ang pinakamahalaga, hinding-hindi dapat maalarma ang An family. Ang bagay na ito, mas mabuting gawin ng palihim. Balik tayo sa dukhang si Jowen, ngunit nasa ulap na siya nang bigla siyang sinipa pababa ng bangin ng dalaga. Natulala ang mukha ng magandang dalaga, Anjing, nang marinig ang susunod na sinabi ng ina niya, Uyanglan. Ngunit ngayong bisita si Jowen. Hayaan mo nang si Little Wen ang kumain. Ano? Totoo ba ito? Tiningnan ng binatilyo ang masasarap na pagkain sa harap niya. Ngunit hindi siya lubos na naniniwala at hindi rin ng ahas kumain. Dahil ang katabi niya, Anjing, ay may anyong napakasama. Na parang bulkan na sisubog anumang oras. Sino ba namang mangangahas kumain? Binigyan ni Uyanglan si Jowen ng pampakalma. Huwag kang mag-alala. Kumain ka lang. Huwag mong pansinin si Little Jing. Ituring mo na lang itong maliit na parusa sa pang-aapi niya sa iyo noong bagong lipat ka pa lang. Takot man. Nang marinig iyon, lakas loob na kumuha ng isang piraso ang binatilyo at tinikman ito. Talagang napakasarap. Mula pagkabata, kasama niya ang tatay niya sa paghihirap. Kailan ba siya nakakain ng ganito kasarap? Ang hindi mambugbog ay swerte na. Ngunit, ano ba talaga ang nangyayari? Tiningnan niya ang mabait na babae sa harap niya. Hindi niya maiwasang magtaka. Ito ba ang ina ni Anjing? Sobrang magkaiba silang mag-ina. Kumain siya ng kumain hanggang sa mabusog. Nang makitang gabi na, nagpaalam na si Jowen. Hinatid siya ni Uyanglan hanggang sa pinto. Sa totoo lang, Little Wen, pwede ka namang dito na lang tumira. Mas magiging masaya ang bahay namin. Siyempre, hindi pumayag ang binatilyo. Maayos siyang tumanggi. Hindi na po kailangan. Pagdating naman po ng pasukan, kailangan ko ring mag-dorm. Sa ngayon, mas maginhawa pong kasama ko muna ang mga kaibigan ko. Sa totoo lang, takot ang binatilyo na kung dito siya titira. Baka patayin siya ni Anjing sa gabi habang natutulog. Nang makitang desidido na ang binata, hindi na siya nagpumilit pa. Ngunit may ibinigay siyang isang bagay kay Jowen, isang itim na card. Hindi malinaw kung ano ito. Sa sandaling iyon, hindi rin alam ng binatilyo kung ano ito. Medyo nalito siya. Pala, isa itong susi sa isang pribadong dormitoryo na inihanda niya para kay Jowen. Nang marinig niya mula kay Zhou Lingfeng na gusto ni Jowen na mapag-isa. Tanggapin mo na ito. Hinding-hindi pwedeng tanggihan. Talagang ito ang kailangan ni Jowen ngayon. Kapag mayroon nito, hindi na niya kailangang mag-alala na mabubuko ang paglalaro niya. Ngunit marami pa ring pag-aalinlangan sa isip niya. Sa huli, pumayag na rin siyang tanggapin ito. Ngunit paano nalaman ni tatay na gusto kong mapag-isa? Kinuha ni Jowen ito at nagpasalamat. Tayo, Uyanglan, ay hinaplos ang buhok niya at nangasar. Matanda na ba ako? Bakit tita, ang tawag mo? Pwede namang Ate Lan. Talagang napaka-inosente ng binatilyong ito. Ngayon lang niya napagtanto, kahit sino pa man, ang mga babae ay laging conscious sa edad.
Matagumpay siyang nakabalik sa kwarto. Ngunit pagtingin sa paligid, patay ang ilaw, madilim, walang tao. Mukhang lumabas na naman para magsaya ang walang modong si Lizuan. Ngunit naisip niya, mas mabuti rin iyon. Ngayon, pwede siyang maglaro ng malaya. Nang makakain ng masarap, mas sumigla ang binatilyo. Pakiramdam niya ay kaya niyang tapusin ang larong ito ngayong gabi. Matagumpay na nagpatak ng dugo. Nag-login siya sa Ant Nest Dungeon. Isang tao, isang langgam, sa isip niya. Sumugod sila, suntok dito, sipa doon sa mga mutated ants. Lumaban sila sandali, hindi niya inaasahan. May sorpresa. Swerte siyang nakapulot na naman ng isang companion egg. Agad niyang binuksan ang status panel para tingnan. Ito ay companion egg ng isang mutated vigor ant, mortal. Strength 7, Speed 4, Constitution 7, Primordial Energy 2, Talent, Vigorous Divine Fist, Level 2. Pagtingin sa stats na ito, talagang hindi kakaunti ang itinaas kumpara sa dating vigor ant. Habang nakatutok sa pagtingin sa status panel, bigla, saan na naman kaya galing? May sumulpot na isang lumilipad na langgam. Mabilis itong sumugod. Ang mga mata ay puno ng masamang hangarin. Umatake kay Jowen. Buti na lang at mabilis ang reaksyon ng binatilyo. Agad siyang yumuko para padaanan ito sa ibabaw ng ulo niya. Nainis si Jowen. Pestay naman. Bakit ba hindi ito nagsasabi? Eksperto ba ito sa patagang pag-atake? Na parang naintindihan nito ang mura ni Jowen. Mabilis itong bumalik ulit. Napakabilis ng lipad nito. Paikot-ikot kay Jowen. Nakakahilo. Alam ni Jowen na kailangan niyang mag-ingat sa bawat galaw. Kung hindi niya maiiwasan lahat ng atake nito, tiyak na mapupunta siya sa kabilang buhay. Sa wakas, dumating ang sandali ng direktang paghaharap. Nakita ng binatilyo na ito na ang magandang pagkakataon niya para gumanti. Sino ang mag-aakala? Bigla itong bumilis, at sinira nito ang plano ni Jowen. Tumama ito sa braso niya. Napilitang tumagilid si Jowen para salagin ito. Kumunat ang noo ng binatilyo. Hindi maganda ito, mga kapatid. Mukhang kailangan ko pa ring humanap ng isang pagkakataon para isang tamaan lang. Tapos na agad. Bigla, isang katulad na eksena ang muling nangyari. Nakita na lang na muling nagliwanag ang mga pakpak ng kalaban. Pagkakita pa lang, alam na ni Jowen na may mangyayari na naman. Tama nga ang hula niya. Sa isang iglap lang, muli na namang naglaho ang katawan nito. Mukhang ginamit na naman ito ang primordial energy skill. Seryosong ipinatawag ni Jowen ang companion form ang gauntlet. Sana ngayon, kaya na nitong harapin ito. Kung hindi ka makita ng mata ko, hindi na rin kita titingnan. Ganoon na lang, ipinikit ni Jowen ang mga mata niya. Maingat na pinakiramdaman ang bawat maliit na galaw. Sa estado ng walang iniisip, sa wakas ay naramdaman ni Jowen na may masamang hangarin na paparating para atakihin siya mula sa likod. Ginamit ng binatilyo ang buong lakas ng kanyang ina at sumuntok. Kasabay nito, galit siyang sumigaw. Sumayaw ka pa, aso ka. Tinamaan ito ng isang direktang suntok na parang mabigat na martilyo. Ang silver wing flying ant, parang basag na sako, tumilapon ng malayo. Hindi ka makakatakas, bata. Agad sumugod ang binatilyo para tapusin na ito. Kasing bilis ng kidlat, muli niyang ginamit ang kanyang Super VIP Pro Ashen Palm skill. Pinahirapan niya ito hanggang sa tumawag na ito sa nanay niya. Isang pagsabog ng asul na enerhiya ang agad sumabog sa himpapawid. Akala niya ay sapat na iyon para matalo na ito. Ngunit hindi niya inaasahan. Nang mawala ang pagsabog at hamupa ang alikabok, hindi pa rin ito namatay. Kahit sugatan, nagawa pa rin itong tumayo. Nakatingin kay Jowen nang may puot sa mga mata. Masasabing ang halimaw na ito ay hari ng tibay. Hindi naniniwala si Jowen na hindi niya kayang talunin ang batang ito. Sumugod siya ulit at sumuntok pa. Isang suntok, pag-ibig na. 2 suntok, pagmamahal na. 3 suntok, lasing na. 4 na suntok, tulog na. Pinagod niya ito sa kasusuntok. Halos hindi na makahinga sa pagod si Jowen bago ito tuluyang namatay. Ngunit tama nga, hindi binibigo ng langit ang mga may tiyaga. Bilang kapalit sa hirap na pinagdaanan ng binatilyo. Sa pagkakataong ito ay swerte siyang nakapulot ng isang companion egg. Tuwang-tuwa si Jowen. Sino ba namang mag-aakala? Sa unang beses pa lang niyang matalo ito. Nakakuha na siya agad ng companion egg. Lumitaw ang notification sa system. Tinatanong si Jowen kung gusto niyang i-hatch ito o i-fuse sa mutated skeleton ant. Ang success rate ngayon ay 20%. Natulala siya. Bakit sobrang baba naman ang success rate ngayon? Talagang hindi mapagkakatiwalaan. Malinaw na pareho silang langgam. Pero mas mababa pa ang fusion rate kaysa sa Skeleton Knight. Kung ganyan ka baba, anong laban pa? Isang ideya ang pumasok sa isip ng binatilyo. Bakit hindi ko nalang subukang i-hatch ang companion egg?
Pag-isip nito, hindi niya maiwasang kabahan. Nagsimulang pagpawisan ng malamig ang buong katawan niya. Kahit mabaygo ang pag-hatch, hindi naman maaapektuhan ang tunay kong katawan sa labas. Di ba? Hawak niya ang cellphone. Nag-aalangan siya ng matagal. Hindi alam kung susubukan ba niyang i-hatch ito o hindi. Hindi niya mapigilan ang tukso na magkaroon ng isang astig na companion pet tulad ng iba. At saka, naisip niya, wala namang mangyayari. Laro lang naman ito. Kaya nagpa siya ang binatilyo na sumugal. Pagkatapos niyang pindutin ang button, agad, parang hinayla si Joanne papunta sa harap ng isang nakakatakot na vortex. Naglalabas ito ng walang tigil na puwersa ng paghigop. Ang primordial energy sa katawan ni Joanne, hindi niya makontrol, ay parang isang buhawi na hinihigop palabas ng vortex. Hirap lang na nakakapit si Joanne. Ang primordial energy ay parang sunod-sunod na alon na pumapasok sa loob ng kakaibang vortex na iyon. Ang direksyon nito ay papunta sa companion egg na nasa kaloob-looban ng vortex. Inaabsorb ng itlog ang sunod-sunod na primordial energy pati na rin ang chi at dugo ni Joanne. Naging parang may buhay ito. Tuloy-tuloy na tumitibok na parang puso. Sa mga sandaling ito, sa labas ng laro, saka lang napagtanto ni Joanne ang tindi ng problema na binanggit ni Lee Zuan dati. Si Joanne ay nasa sitwasyon kung saan hindi sapat ang primordial energy niya. Kaya hinihigop na rin ito ang kanyang chi, dugo, at buhay para ipalit, sa likod ni Joanne. Pakiramdam niya ay parang kinakagat siya ng libo-libong matatalas na ngipin. Pinupunit siya. Ang sakit ay sobrang tindi na kahit ang isang taong puno ng determinasyon tulad niya ay napapasigaw sa sakit. Ngunit sa kasalukuyan, wala siyang magawa. Nagtiimbagang lang siya at tiniis ito. Umaasang makakalampas siya sa pagsubok na ito. Talagang bawat katangahan ay may kapalit. Pagkaraan ng ilang sandali, nang umabot na siya sa kanyang limitasyon, umubo ng umubo si Joanne. Mukhang sobrang hina na. Ang medyo nakakainis pa. Nanghihinayang pa ang binatilyo sa dami ng dugong nawala sa kanya. Nagtaka siya. Gaano na naman karaming dugo ang nawala? Yung dugong iyon, kung ginamit sa dungeon, napakaganda sana. Sa gitna ng pagkapagod, nawala ng malay ang binatilyo. Buti na lang, natapos na rin ang nakakatakot na prosesong iyon. Habang tulog, ang mga malalalim at mahiwagang simbolo ng Lost Immortal Sutra ay lumitaw. Marahil dahil dito kaya mabilis na nakabawi si Joanne. Ngunit pagkamulat pa lang niya, isang pakiramdam ng sukdulang kahinaan ang bumalat sa kanya. Pagod na pagod ang binatilyo. Hirap na humihinga. Buti na lang at mahina ang koneksyon sa laro. Kung sa totoong buhay ko ito ginawa, tiyak na patay na ako. Nagpatak siya ng dugo para mag-login sa laro at tingnan ang sitwasyon. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari ngayong nabigo ang pag-hatch. Naisip niya, mabuti na lang at walang nangyari sa akin. Kung pinakamasama, siguro na wala lang yung companion egg. Ngunit pagbukas pa lang niya ng telepono, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi rin nakapagtataka. Ang ipinapakita ng system ay matagumpay pala siyang nag-hatch. Hindi makapaniwala. Agad siyang pumunta sa underground Lotus Pond Dungeon. Napakaganda nito. Matagumpay akong nakakuha ng isang flying type companion pet. Para na akong hari ng mundo ngayon. Walang pag-aalinlangan. Agad ipinatawag ng binatilyo ang bago niyang companion pet. Sa gitna ng pananabik, inakala ng loko na ito ay magiging isang nakakatakot at malaking halimaw tulad ng tunay na anyo nito na tinalo niya dati. Ngunit sinampal siya ng realidad ng walang awa. Ang lumitaw. Paano mo matatawag na halimaw? Para lang itong isang bagong silang na langgam na sobrang cute at hindi makakasakit. Nang makita ito ni Joanne, para siyang naging bato. Bakit ganito? Ang mga mura niya ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Abot hanggang sa kabilang barangay. Tiningnan niya ang status panel. Pangalan, Silverwing Flying Ant, Larva Stage. Level, Legendary. Fate Standard, King of the Low Heavens. Talent Skill, Silverwing Flash. Companion Form, Wings. Stats, Strength 12, Speed 14, Constitution 10. Primordial Energy 10. Hawak ang pabigat na ito. Napansin ng binatilyo ang dalawang salitang, Larva Stage, na parang sampal sa mukha niya. Ano ba talagang ibig sabihin nito? At saka, para sa isang legendary creature, hindi ba medyo mababa ang mga stats na ito? Naalala ni Joanne ang anyo nito noong tinalo niya ito. Hindi ba napakabangis noon? Ngunit pagtingin niyang mabuti, cute nga talaga ito. Para siyang isang cotton candy. Pagyakap niya rito, talagang ayaw na niyang bitawan. Bigla, lumitaw na naman ang notification sa system, ang Silverwing Flying Ant ay nasa gutom na estado. Pakipakain agad. Hindi na alam ni Joanne kung pang ilang beses na siyang natulala. Pakainin. Anong ipapakain? Bakit ba ang hirap intindihin? Sino ba namang mag-aakala?
Ang liit-liit lang na langgam na ito. Pero hindi pala maliit ang tiyan. Gusto pang kumain ng mutated skeleton ant o mutated vigor ant na companion egg. Peste, itong maliit na kayamanan na ito. Gusto palang kumain ng companion pet at companion egg. Nainis si Joanne. Kumaibat ang mukha niya sa galit. Sino bang tarantadong nagdisenyo nito? Ha, hindi ba pwedeng yung mga halimaw na lang ang kainin? Hindi mo ba alam na sobrang hirap ko na? Pera pangkain nga wala ako. Kahit matapang ang salita, pagtingin niya sa cute at inosenteng anyo nito. Natunaw na naman ang puso ng binatilyo. Talagang mahina ang loob niya. Ganoon na lang. Madali siyang na-manipulate nito. Nagtiimbagang siya at pinindot ang agree para pakainin ito ng companion egg. Pagkatapos kumain ng isang itlog na pinag-ipunan ni Joanne sa pamamagitan ng pagtitipid sa pagkain at pag-ihi. Nabusog lang ang tiyan nito. Hindi naman lumaki ang loko. Kahit 1 pulgada ay hindi tumangkad. Mukhang magpapatuloy pa ng matagal ang pagiging pabigat nito. Pag naiisip kong sa gitna ng laban, ipapatawag ko ang pabigat na ito, talagang pagpili na iyon ng kamatayan. Subukan ko na lang gamitin ang companion form. Agad, sa likod niya ay may isang pares ng manipis na pakpak na kasing nipis ng sa tutubi ang nabuo. Pagtingin sa anyo nito, nag-aalala siya ng husto. Makakalipad ba talaga ito? Hindi ba medyo maliit? Sino ang mag-aakala? Pagsubok niyang ikampay ang mga pakpak. Nakalipad nga talaga siya. Ang lugar na ito ay bagay na bagay para subukan ang kakayahan niyang lumipad. Taglay ang mga pakpak. Masayang lumipad si Joanne na parang isang bulalakaw sa himpapawid. Talagang hindi biro ang bilis nito. Mabilis na nga, kaya pa niyang ayusin ang anggulo ng paglipad ng maliksi. Tunay na isang godly support skill. Ngunit ang tanging problema, hindi siya makalipad ng mataas. Siguro dahil sa fate standard nito na King of the Low Heavens. Tanging kapag mababa lang siya lumilipad sa kanya magagamit ang buong lakas at liksi nito. Iba na ngayon, tumingin si Joanne pababa sa mga langgam ng may mapagmataas na tingin. Minamaliit ang mga hindi marunong lumipad. Inakala ng binatilyo, ngayong may kakayahan na siyang lumipad. Ang pagharap sa mga ito ay sobrang dali na lang. Kaya agad niyang ginamit ang mga pakpak para lumipad. Balak pumasok ng mas malalim sa kuweba. Ang resulta, habang papasok siya ng mas malalim, ang kuweba rito ay lalong kumikitid. At saka, ang mga halimaw na langgam ay lalong damadami ng nakakatakot. Balak niya sanang pumasok pa ng mas malalim. Ngunit nang makita niya ang mga halimaw na ito na kasing dami ng hukbo, biglang kinabahan si Joanne. Gayunpaman, naisip niya, hindi na ako tulad ng dati. Ngayon, marunong na akong lumipad. Nasa invincible position na ako. Kahit gaano pa karami ang mga ito, hindi naman nila ako matatalo. Ngunit mukhang medyo nag-overestimate ng sarili ang binatilyo. Nakita na lang na nagtipon-tipon sila. Bumuo ng isang higanteng kamay. At bumagsak kay Joanne na parang pumapatay lang ng langaw. Halos matakot na ng husto si Joanne. Para siyang isang laruan na pinalibutan nila ng mahigpit. Hindi makagalaw. Ayan ka. Nagyayabang ka pa. Sa gitna ng kawalan ng magawa, mabilis niyang ginamit ang action pump para itaboy ang mga halimaw. Binigyan ang sarili ng pagkakataong huminga. Dahil sa pagsabog, si Joanne ay parang lobong sumunga. Tumilapon sa ibang lugar. Sa gitna ng kuweba, may isang malaking bilog na istruktura. Masasabi talagang swerte si Joanne. Kung saan-saan siya tumilapon, doon pa siya napunta. Sa gitna ng pagkatulala, napagtanto ng binatilyo na malapit na siyang mapahamak. Hindi pala iyon bato. Iyon pala ang central ant nest. Bago pa siya makapagsalita, nakita na ni Joanne na mula sa loob ng pugad. Sunod-sunod na lumilipad palabas ang mga mababangis na langgam. Nakakatakot ang lakas nila. Ang mga mata nila ay pulang-pula. Mabangis na sumusugod. Hindi na siya nakapagsalita pa. Napalibutan na siya nila. Ginugulpi siya ng isang grupo ng malalaki, maitim, at mabahong mga langgam na marunong pang lumipad. Wala nang nagawa ang binatilyo kundi bumagsak na lang sa desperasyon. Balik sa realidad. Hawak ang telepono. Hindi niya maiwasang mapaisip. Tama nga, marami pang mas interesanteng bagay sa loob ng dungeon na ito. Ngunit sayang, sa kakayahan niya ngayon, hindi niya kayang lumapit para mag-explore. Hintayin ko na lang sigurong lumaki yung silver wing flying ant. Sobrang tagal nang naglalaro, nagsimula nang kumalam ang tiyan niya. Mukhang kailangan ng kumain. Pagbukas niya ng ref, wala nang laman, wala nang kahit anong makakain. Hay, kailangan ko na namang lumabas para pumunta sa supermarket at bumili ng makakain. Pagkatapos ay nagmamadali siyang naglakad papunta sa pinakamalapit na supermarket. Sino ang mag-aakala? Sa mga sandaling iyon, bawat kilos ni Joanne ay sinusubaybayan na pala ng iba. Boss Lee, Captain Lee. Umalis na ang target sa bahay ng Lee family. Papunta sa main road. Kailangan na ba naming hulihin siya?
Ang babaeng mapula ang buhok na tinawag na Captain Lee ay naglalagay ng lipstick. Relax lang na sumagot. Maraming mata sa paligid ngayon. Sinabi na ng superior na hinding-hindi dapat mabuko ang pagkakakilanlan natin. Ipaubaya nyo na sa akin ang lahat. At kaya, habang si Joanne ay normal na naglalakad papuntang supermarket, bigla, sa isang kanto, may isang babaeng lumitaw. Sinadya niyang maging kaakit-akit. Itinaas ang kanyang damit para ipakita ang maputi niyang hita. Para maakit ang atensyon ng binatilyong paparating. Walang iba kundi si Captain Lee. Ang taga-Federation Bureau na pinadala rito para dalhin si Joanne sa headquarters para imbestigahan. Kumpiyansa siya sa kanyang hindi pangkaraniwang ganda. Ang isang batang tulad nito. Ang pagharap sa kanya ay hindi ba't kasing dali lang ng pagpitik ng daliri. Nagplano siya. Naghintay ng matagal. Sa wakas, ngumiti ng mayabang ang kalaban nang mahintay niyang dumaan si Joanne dito. Hindi lang niya itinaas ang leleyan ng damit para ipakita ang hita. Nagsimula pa siyang umarte. Nagpanggap siyang isang kaawa-awang babae na nadapa at kailangan ng tulong. Mahina at kaakit-akit ang boses niya. Mukhang kaawa-awa, sinabi niya kay Joanne. Hoy, pogi dyan. Pwede mo ba akong tulungang tumayo? Ang plano niya, pero wala man lang pakialam ang tao sa kanya. Binigyan lang siya ni Joanne ng 12 kilong agnor at nagpatuloy sa paglakad papuntang supermarket. Napanganga rin siya. Hindi siya makapaniwala na wala man lang reaksyon ang lalaking ito. May 2 bagay na bawal sa babae, ang tanungin ang edad nila. At ang sabihang matanda sila o pangit. Basta na lang siyang in-ignore ni Joanne. Kaya nakaramdam siya ng matinding insulto. Pakiramdam niya ay minamaliit ng kalaban ang kanyang pang-akit. Agad siyang tumayo at hinabol ito. Balak gumamit ng ibang taktika. Mukhang ngayon, kailangan na niyang gamitin ang kanyang ultimate, deadly move. Samantala, si Joanne ay patuloy lang sa paglalakad. Ang nasa isip lang niya ay ngayong may kakayahan na siyang lumipad. Ang pagpasok sa Lotus Pond ay siguradong mas madali na. Ngunit para matalo ang blood pattern Buddha Heart Lotus, kailangan pa ring subukan ng maraming beses. Saan na naman kaya galing? May isang babaeng yamakap sa braso niya. At pinuri pa siyang pogi. Sakalang natauhan si Joanne mula sa magulo niyang pag-iisip at bumalik sa realidad. Pogi, bakit ang bilis mong maglakad? Nang marinig ito ni Joanne, nalito siya. Malinaw naman na hindi sila magkakilala. Bakit ganito siya ka-close? Agad niyang tinanong kung sino ito. Pala, ang huling alas niya ay ang pagtapon ng lahat ng hiya at direktang lumapit para makipag-usap. Kung hindi lumalapit ang baka sa poste, ang poste ang lalapit sa baka. Sabi niya, naliligaw daw siya ngayon. Kanina lang, nadapa pa siya at nasugatan. Ngunit sa loob-loob niya, galit na galit siya. Minura niya ito. Kanina, nagpapanggap akong nadapa doon sa tabi ng daan. Hindi mo ba nakita? Tinanong pa niya. Pagkatapos mong ay ignore ang Diyosang ito. May mukha ka pang magtanong. Ang binatilyo ay talagang isang tuod na hindi nakakaintindi. Binigyan na siya ng green light ng tao. Hindi pa rin naintindihan ng binatilyo. Kalmado pa rin parang langaw. Kinuha niya ang cellphone. Balak tawagan ng pulis para sa kanya. Siyempre, hindi pwedeng masangkot ang pulis dito. Agad pinigilan ni Captain Lee si Joanne gamit ang kamay. Hindi na kailangan. Naging malanding ang mga mata niya. Kinuha ang buong lakas ng loob para akitin ang binatilyo sa harap niya. Ang gusto ko, ay ikaw. Pogi, ihatid mo ako pauwi, tapos ibibigay ko sa iyo lahat. Ayaw nang magsayang ng oras ng binatilyo sa babaeng ito na may spinal injury, at laging kumikembot na parang kitty-kitty. Nakakahilo. Biro ba to? Ihahatid pa uwi tapos medyas lang ang ibibigay. Sa ngayon, gusto lang kumain ni Joanne kaya sinabihan niya itong maghanap na lang ng iba. Ganoon na lang. Iniwan ni Joanne ang babae sa likuran. Nalito at nagalit siya. Hindi kaya ang pang-akit ko ay talagang hindi kayang tapatan kahit isang kainan lang. Ang galit niya ngayon ay umabot na sa sukdulen. Na parang nagliliyab na apoy. Tama nga, ayaw mong uminom ng alak na inaalok. Gusto mong uminom ng alak na parusa. Kung ganoon, kailangan ko na lang patulugin ang kalaban at pilit na dalhin pa uwi. Naisip niya, gagawin niya agad. Nag-ipon siya ng lakas. Lumikha ng isang mainit na bola ng enerhiya sa kanyang kamay. Pagkatapos, kasing bilis ng kidlat, umatake siya ng patago mula sa likod ni Joanne. Agad umalingaw-ngaw ang pagsabog, dog-dog. Hindi biro ang lakas ng ataking ito. Mukhang ngayon, nagalit na talaga siya. Nang mawala ang usok at alikabok, wala na ang anino ni Joanne. Tanging siya lang ang nasa eksena. Pala, si Joanne. Dahil sa matalas niyang pandama, naramdaman niyang may mali. Agad niyang ipinatawag ang silver-winged flying ant sa anyong pakpak at lumipad papalayo. Naramdaman ni Joanne na hindi mabuti ang pakay nang dumating. Pinagpawisan siya ng husto sa ulo.
Sino ba ang kalaban na ito? Bakit bigla niya akong inatake? Hindi nagtagal. Matapos mag-isip sandali, nahulaan na ni Joe Wen ang problema. Siya nga ang taga-Federation na humahabol kay Jing Daoxian. Nang makitang nakatakas ang target sa atake niya kanina, medyo nagulat din si Lee, Captain Lee. Mabilis nga, hindi ko inaasahan. Mali pala ang tansya ko sa lakas niya. Ngunit ano naman ngayon? Kumpiyansa siya. Basta gamitin lang niya ang kaunting tunay niyang lakas. Madali niyang mapapasuko ang kalaban. Sa isang iglap, bumalat sa kanya ang isang nagliliyab na dagat ng apoy. Para siyang Panginoon ng lugar na iyon. Nang maramdaman ang malakas na banta mula sa kalaban, ginamit din ni Joe Wen ang isang nawawalang teknik sa martial arts world na tinatawag na, pag hindi kaya. Tawag pulis. Nakita na lang na kalmadong kinuha ng binatilyo ang telepono. Pulis. Tulong. Inaatake ako. Kailangan ko ng backup. Hindi niya inaasahan. Gwapo nga pero ang dumi naman palang maglaro ng isang ito. Kung magpapatuloy siyang umatake, mabubuko ang pagkakakilanlan niya. Kapag naging alerto ang unfamily, magiging mahirap na. Kaya nagpa siya na siyang umatras. Umismed siya ng malamig. Tumalikod at umalis. Batang walang modo. Swerte mo ngayon. Palalampasin kita sa pagkakataong ito. Maingat na kinumpirma ni Joe Wen na talagang umalis na ang kalaban bago siya medyo napanatag. Yung kanina, nagpapanggap lang pala si Joe Wen. Sa totoo lang, hindi pa nga niya nabubuksan ang telepono. Ngunit bakit gusto akong hulihin ng mga taga-Federation? Wala naman akong ginagawang ilegal. Matapos mag-isip ng matagal, biglang naliwanagan ang binatilyo. Tiyak na dahil ito sa pesteng si Jing Daoxian na iyon. Dinamay niya ako. Ngayon, sigurado iniisip nila na kasabwat ako ng dakilang demonyong iyon. Si Li Zuan na nasa isang lugar, nagsasaya at sumasayaw, ay nagulat nang makatanggap ng tawag mula kay Joe Wen. Si Jilly ay palabiro pa rin. Bihira ito. Hindi ko inaasahan. Ikaw pa ang kusang tumawag sa akin. Nang marinig ni Joe Wen na sinabing humanap ng tahimik na lugar para mag-usap, naging seryoso si Li Zuan. Naramdaman niyang may mahalagang mangyayari. Pumunta siya sa isang mas tahimik na lugar. Ikinwento ni Joe Wen ang tungkol sa pagkikita nila ni Jing Daoxian. At pagkatapos ay pinuntirya siya ng mga taga-Federation. Hindi inaasahan ni Li Zuan na makakaharap pala ni Joe Wen ang legendary na si Jing Daoxian. Si Joe Wen ay problemado na. Sino ang mag-aakala? Itong masayahing si Li Zuan ay excited pa at naiinggit. Sabi niya, gusto niya rin daw makilala ang legendary figure na iyon kahit isang beses. Nasampal ni Joe Wen ang sarili sa isip. Tama nga ang desisyon kung hindi sabihin ang tungkol sa Lost Immortal Sutra. Kung hindi, baka mas lalo pang naging interesado itong masayahing ito. Mas lalo lang akong mahihirapan. Base sa paglalarawan mo, hindi ko na kailangang hulaan pa. Tiyak na ang mga ina na iyon ang may gawa niyan. Nagulat si Joe Wen. Anong klaseng puwersa iyon na tinatawag na hina? Nang makitang nagtataka ang kalaban, ipinaliwanag ni Li Zuan. Iyon ang special organization ng Federation. Sila ang humahawak sa mga bagay na hindi kayang direktang pakialaman ng Federation. Malulupit sila kumilos. Walang pakialam sa paraan o kahihinatnan. Kumalat na ang masamang reputasyon nila kaya tinawag silang ina ng lahat. Naramdaman ng binatilyo na magiging mahirap ito. Ina, sa pangalan pa lang, mukhang hindi madaling harapin. Tinanong ulit ni Joe Wen si Li Zuan kung may paraan ba para matulungan siyang makapasok sa paaralan ng mas maaga.